Siguro po mga kababayan, at this point in time, alam niyo na po na sinampahan po ng dalawang mabibigat na reklamo or kaso si Kiko Barsaga, yung walang kakwenta-kwentang congressman, walang silbi, na ang pinagagagawa lamang po, in my opinion, ay panggugulo po sa Pilipinas. So, at this point in time, naniniwala ako na alam niyo na sinampahan po ng reklamong rebellion or kasong rebellion at kasong sedition. Yun po yung pagkakaunawa ko sa binalita. Ang purpose po ng video na ito is para ipaalala sa inyo yung reason ng gobyerno, ng ating mga otoridad kung bakit po siya sinampahan na ng mga kasong ito. Dahil lang nakikita ko po sa mga content ng mga DDS ay tila pa victim sila at pinalalabas na biktima si Barsaga at tila pinalalabas na siya po ay pinagtitripan o ginigipit ng gobyerno. So, ipapaalala ko po sa inyo yung mga reasons, no, kung bakit nasagad na at napikon na ang gobyerno natin. Kasi sa mga post nila, at kung titignan nyo yung mga post ni Kiko Barsaga, tila ba siya po ay nagpapakamartir at nagpapabiktim, mga kababayan. So, ito po yung mga dahilan, ano, iisa-isahin ko po sa inyo. Sinabi po niya dati na bukas ng gabi, papasukin natin ang Forbes Park, mga kababayan. Sa Forbes Park po, maraming ambassador dyan at maraming negosyante at investors na nakatira. So yan po ay may naging malaking negative impact sa ating ekonomiya, mga kababayan, at sa image ng bansa. So tingnan nyo pinagagagawa. Napakalawak ng Pilipinas, sa Forbes Park pa talaga nagrally. Wala naman siyang napala. Sunod dyan, sabi niya dito, 15 billion goes military projects, no? Yan, sinisiraan niya ang ating AFP. Sabi pa niya, kaya pala takot na takot si Gibo Teodoro kay Romualdez. So, puro bintang, akusasyon. Hindi naman nagpapakita ng proof. Ito pa sabi niya, walang ibang magagawa si Marcos kundi magdeklara ng martial law bukas. Sinabi niya to noong October 12. Pero ano ngayon mga kababayan? November na po. November 13 na. Wala naman pong dineklarang martial law si PBBM. Sabi pa niya, humanda kayo. Siya po yung nagdudulot ng pagkatakot sa mga tao. Tinatakot niya ang mga tao, mga kababayan. Sabi pa niya dito, hindi lumabas si John Vic Remulla, natakot. Ayan o, mapang-insulto siya. Siya ay, paalala ko lang sa inyo, siya po ay congressman, mambabatas ng Pilipinas. Pero ang ginagawa niya, kinakalaban po niyang gobyerno. Sabi pa niya dito, anong tingin niyo sa posibilidad na humiwalay ang Mindanao at Visayas? Ayan, mga kababayan, nag-uudyok siya na pagwatak-watakin ng Pilipinas, ihiwalay ang Mindanao at Visayas. Siya po ang pasimuno niyan. Nung pumalpak or sablay yung panawagan ni Duterte, siya naman ang pumalit, wala rin naman siyang napala. Sabi pa niya dito, balik ulit tayo sa Forbes Park mamayang 10 p.m. Hindi ko alam kung bumalik sila ha, pero ito sinabi niya nung October 13, wala namang siyang napala. Ito'y parang ano lang parang engot na ng gugulo. Ito, nananawagang humiwalay ang Mindanao. Ayan po, nakipag-usap pa siya sa mga leaders ng Mindanao. So talagang gusto po niyang manggulo, gusto niyang guluhin ang Pilipinas. Kaya nga po ako, sa totoo lang, nabagalan ako sa gobyerno natin. Bakit ngayon nyo lang yan sinampahan ng kaso? Mahigit isang buwan niya na itong pinagagagawa. Sabi pa niya, mukhang natakot ang AFP sa akin. Nakita ko kasi ang 15 billion pesos ghost projects nila. O, nasan yung proof mo? Nasan yung proof mo? Tinanggal ka kasi sa AFP, dinilis ka. Kaya ka nagkakaganyan. Ito pa, sabi niya, kung tatanggap ka ng pera mula sa mga tiwaling politiko, tinuturing ka ring tiwaling politiko. Ayan o, ito yata ay kanyang pahayag para kay General Browner. Ito pa, sabi niya, ang tanging pinaglilingkuran ng Philippine Coast Guard ay si Vice Admiral Martin Romualdez, traidor kayo ng Pilipinas. Ito po yung isa sa pinakamasakit mga kababayan, yung pang-iinsulto niya at pagmamalay niya at paninira niya sa Coast Guard mga kababayan. Dahil ang Coast Guard po natin, kapag may sakuna, kagaya niyan, 2 bagyo po ang dumaan sa Pilipinas, sila po yung nauunang tumulong sa ating mga kababayan. Relief and Rescue Operation and Clearing Operation. Sila po yung nagre-rescue sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong sa laot, sa karagatan kapag sila na aksidente sa dagat. Coast Guard po ang tumutulong. Tapos, gagaguhin, sisiraan, imamalain, gagawa ng fake news nito ni Barsaga at ipapa-abolish. Gusto po niyang ipa-abolish ang Coast Guard. Saan ka nakakita? Mambabatas na Pilipino. Gusto nang ipa-abolish ang Coast Guard na nagbabantay rin ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at sa lahat ng karagatan ng Pilipinas.
Habang tayo ay unti-unting sinasakop ng China sa West Philippine Sea, kawawa na nga po yung Coast Guard natin doon, nawa-water cannon, merong isang mambabatas, mga kababayan, na dapat kumakampi sa Pilipinas ay gustong ipa-abolish ang Coast Guard. Saan ka po nakakita ng ganyan? Parang GAGO talaga mga kababayan. Talagang mamumura mo eh. Parang ano ba ito? Wala ka pang nagawang magandang batas or bill para sa mga Pilipino. Tapos ang ginagawa mo, panggagago mga kababayan, pang-iinsulto sa ating sandatahang lakas, sa ating mga pinuno, gustong pagwatak-watakin ng Pilipinas, nagpa-people power sa isang lugar kung saan maraming ambasador at negosyante na nag-i-invest sa Pilipinas. Anong klaseng tao ito? Anong klaseng Pilipino ito? Sabi pa niya, di ako kayang patahimikin ng Philippine Crocodile Guard. Ayan mga kababayan, tandaan niyo yung sinabi niya ha. Hindi ako kayang patahimikin ng Philippine Crocodile Guard. Mamaya may papakita ko sa inyo. Marami akong natanggap na banta mula sa Philippine Crocodile Guard. Pero huwag kayong mag-alala. Di nila ako kayang patahimikin. Water cannon lang galing sa China, iyak na agad sila. Ako pa kaya. So ayan ang sinasabi niya. Parang sinasabi, gusto siyang patahimikin. Ewan ko kung anong ibig niya sabihin dyan. Tandaan niyo po yung statement na yan. Mamaya may papakita ako sa inyo. O, eto. Di ba kanina may pinapatandaan ako sa inyong statement niya. Sabi naman niya dito, ito po pa-victim. Ang tapang daw ng PCG, magsampa ng kaso sa kapwa Pilipino, pero iyak agad pagkalaban ng China. Kayo ang tunay na kalaban ng ating bansa. Abolish PCG. Yan po yung sabi niya. Ayan mga kababayan, sinampahan po siya ng kaso ng PCG. Mali ba yung ginawa ng PCG? Halos inaraw-araw sila ni Kiko Barsaga, minamalain, tinatarantado, ginagawa ng fake news, habang sila nagpapakapagod sa pag-rescue at pagdadala ng relief goods sa ating mga kababayan na salanta ng bagyo, mayroong isang tao na naninira sa kanila. At maraming naniniwala sa taong ito. Tapos ngayon, nung sinampahan ng kaso, tila ang tono ng pananalita ay pa-victim, mga kababayan. Ito pa mga kababayan, ito po yung talagang pa-victim siya dito. Sabi niya, I always wanted to be a martyr, to die for a noble cause. I may not be able to witness our country's future where President Marcos is imprisoned, but I'm glad to have contributed towards his downfall. So pinapalabas niya na gusto daw niyang mamatay ng isang martir. Gusto niyang mamatay na martir. Napaka sinungaling mga kababayan. Nung nagpa-people's power ka sa Forbes Park, ikaw yung huling dumating or late kang dumating, tapos ikaw pa yung unang umalis, iniwan mo yung mga DDS doon. Paano ka matiteging martir? Sabi nga ni Banat Bay, si Banat Bay nga nagalit sa iyo eh. Parang 'di ba ikaw pa yung unang takot na takot, no? So talagang ewan ko kung bakit maraming sumusuporta dito. Gusto ko mang sabihin yung salitang nagde-describe sa ganitong uri ng tao kasi baka maka-offend ako eh. Para siyang wala sa, siguro ito na lang, no? I'm sorry po, no, mga kababayan, pero para po sa akin, wala po siya sa katinuan. Hindi po siya wala po siya sa tamang pag-iisip. Hindi ba siya pinagsasabihan ng pamilya niya or ng mga mas nakakatanda sa kanya? Ngayon, sinasabi mo, gusto mong mamatay na martir. Ikaw nga yung unang umalis doon sa people power nyo. Ikaw ang pasimuno, late kang dumating. Tapos ikaw yung unang umalis. 'Di ba mga kababayan? So, nagtataka ako, bakit ito pinaniniwalaan mga DDS? Wala naman kayo napapala dito. Ginagamit lang niya kayo para magalit kayo ng magalit sa gobyerno, sa Pilipinas. Kung totoong magandang hangarin nito sa Pilipinas, bakit siya nananawagan na ihiwalay ang Mindanao at Visayas? Hindi yung pabor sa Pilipinas. Pabor yun sa mga politikong sinusuportahan niya, mga kababayan. Tapos ngayon, pa-victim na. Ito pa mga kababayan, ang sabi niya dito, Martin Romualdez will escape the country before President Marcos resigns next week. Pinost niya to kahapon. Mag-resign na raw next week si PBBM. Antayin natin yan. Tapos ito pa, si PBBM ang pinagbintangan. Sabi niya, Marcos files sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barsaga. Post po niya yan. So, ibinibintang na po kay PBBM yung kasong isinampa sa kanya. Hindi ka nga pinapansin ni PBBM eh. Ang tagal na nga ni PBBM na walang statement. From the start siguro, hindi naman nagbigay ng statement si PBBM tungkol kay Barsaga.
Ako na nga po yung sinasabi ko na kung ako ang presidente, matagal ko nang pinadampot yan, pinaaresto yan, kahit walang warrant of arrest, pag-uutos ko na lang. Dahil nang gugulo siya sa bansa. Hindi nga siya pinapansin ni PBBM. Tapos ngayon kay PBBM mo, ibibintang yung sedition case at saka rebellion case laban sa'yo. Hindi kanya pinapatulan dahil wala kang kwenta. Walang saysay ang pagpatol sa'yo, aksaya sa oras, hindi kanya pinapatulan. Tapos ngayon ibibintang mo kay PBBM. Kung ako ngayon presidente, talagang, kung ako lang, pinatulan kita. Day 1 pa lang na ikaw ay nagpakita ng panggugulo sa Pilipinas, pinadampot na kita. Kung ako po yung masusunod. Si PBBM nga, hindi ka pinapatulan eh. Nananawagan na nga kami na patulan ka eh. Ipakulong ka eh. Tapos nga, mahigit 1 buwan bago ka nasampahan ng kaso. Ngayon, ibibintang mo kay PBBM. Tignan nyo mga kababayan ng ginagawa ng taong ito. Sabi pa niya, pag may bagyo sa Luzon, evacuate agad ni Marcos. Pero yung mga Bisaya, sinayaan lang niyang mamatay. Ayan po, mga kababayan, yung statement na yan, nagdudulot po ng pagkagalit sa mga tao. Nagagalit ang mga tao. Pero napaka-fallacious po, napaka-irrational. Wala sa katwiran ng statement na to. Talagang napakadelikado po nito. Nang ginagalit niya ang mga tao gamit ang kasinungalingan, mga kababayan. Ito pa sabi niya, hindi lalabanan ng AFP si Marcos kahit ilang libo pa ang mamatay sa baha. Visayas at Mindanao secession na. Ayan po, no? Talagang ginagalit niya yung mga tao para humiwalay ang Visayas at Mindanao. Sabi pa niya, almost 200 plus ang pinatay ni President Marcos sa Cebu. Tignan nyo, sinasabi niya si PBBM ang pumatay sa mga nasalanta ng baha sa Cebu. Tignan nyo mga kababayan. Yan po may mahigit or almost 30,000 na reaction at I think million po ang nakakita niyan. Sabi pa niya dito, simpleng handaan lang LGU sa Pasko, tapos si Marcos may Blackpink sa Malacanang. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Anong pinagsasabi nito na may Blackpink? Meron po bang ganyang balita na inimbita ni PBBM ang Blackpink para mag-perform sa Malacanang sa Pasko? Tignan nyo, ayan po ay wala po ako nakitang proof na totoo yan, ano? So we can consider that as fake news. So, kung siya'y nagsisinungaling, kinagalit niya ang mga tao gamit ang kasinungalingan. Ito pa sabi niya, pinatahimik na ni Tito Sotto at Ping Lacson si witness Orly Gutesa. Paano pinatahimik? Hindi nga alam ni Senator Ping Lacson at ni Senator Tito Sotto kung nasaan si Gutesa. Hindi naman nila hawak si Gutesa. At ang sabi nga po ni Senator Amy Marcos kahapon, magre-recant na po si Gutesa. Babawiin na yung kanyang mga statement. So talaga naman kayong problema eh. Ipinaresent ni Marcoleta, si Marcoleta na nagsinungaling sa sauce niya, ipinaresent niya si Gutesa para magsiwalat ng kung anong sinuwalat niya. Nalaman natin na peke yung notaryo, tapos biglang naglaho, hindi pumunta sa DOJ, tapos niya magre-recant. At pagkatapos, palalabasan niya na pinatahimik ni Senator Tito Sotto at ni Senator Ping Lacson. Tignan niyo mga kababayan ng ginagawa. Nakakagalit po talaga. Sabi pa niya, within the next week, President Marcos will orchestrate a confrontation in the West Philippine Sea that would justify a declaration of war. Kasinungalingan po yan. Hindi po yan totoo. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng gera. Tayo po'y depensa lamang. So yan po, tinatakot po niya ang mga tao sa gera. That's fear-mongering, mga kababayan. Tinatakot niya ang mga tao gamit ang kasinungalingan niya. Sabi pa niya, if the armed forces cannot withdraw support for President Marcos, then the Filipino people will withdraw support from the AFP. Ayan, inuudyokan niya ang AFP na mag-withdraw ng suporta sa presidente at ang mga tao mag-withdraw daw ng suporta sa AFP kung hindi nila ito gagawin. Tignan yung panggugulong ginagawa. Sabi pa niya, either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There's no in between. It will all end this month. Ayan, sabi niya. Sabi niya, November 3, this month, hintayin natin. So hanggang katapusan ng November. Sabi pa niya, nakikipag-away lang naman ang Philippine Crocodile Guard sa China para mabalita at tumaas ang pondo nila. Tapos pag pinatulan sila, ang ordinaryong Pilipinong kawawa. Ayan po ay paninira sa PCG. Hindi po nakikipag-away ang PCG natin sa China. Sila nga po yung winawater cannon eh. At napuputulan ng daliri. Pero eto si Barsaga na napakawalang kwentang congressman ay pinalalabas pa na PCG natin ng aaway at gustong ipa-abolish ng PCG.
So, kitang-kita natin na ito yung maka-China, mga kababayan. Sabi pa niya, may Coast Guard abolition speech has reached international news. Now, the whole world is aware of the Philippine Coast Guard's corruption. Mga kababayan, again, wala po siyang pinapakitang proof sa corruption na sinasabi niya. Yan pong statement niya na yon ay gagamitin po ng China laban po mismo sa ating Coast Guard. Yan pong kanyang statement mismo ang pwedeng gamitin ng China laban sa ating Coast Guard kapag halimbawang sila magsampa ng kaso. So, ganyan po kawalang hiya ito si Kiko Barsaga. Ito pa, isa pang pambibintang. Sabi niya, President Marcos' new mining policies will destroy the natural resources of Visayas and Mindanao. Mga kababayan, ipaalala ko lang sa inyo, yung 9-year ban sa mining ni Pinoy Aquino ay tinanggal ni Duterte. Si Duterte po ang nagtanggal ng ban na inilagay ni President Pinoy Aquino. Kaya namayagpag ang mga minahan, ang pagmimina noong panahon po ni Duterte. Kaya kinuhanan ng dolomite ang mga bundok sa Cebu, dinala dyan sa Manila Bay, yung dolomite mining na yan sa Cebu, yung kung saan-saan pa dyan sa Sierra Madre, namayagpag yung mga yan dahil tinanggal ni Duterte ang mining ban na inimpose, inilagay ni President Pinoy Aquino. Tapos ngayon, ibibintang mo kay PBBM? Napakawalang hiya po talaga. Tapos sabi pa dito, protest planned all over Luzon, Visayas, and Mindanao. We will bring an end to this corrupt government. September 12, wala po siyang napala. November na ngayon. So yun po mga kababayan, ayan po yung mga patunay na legit po at valid yung dahilan ng mga nagsampa ng kaso laban sa kanya, yung rebellion and sedition. Kaya wag po siyang magpabiktim at wag kayong magpanggap mga DDS. Hindi siya biktima dito. Hindi siya pinagtitripan at lalong-lalong hindi siya martir. Marami siyang binitawang salita na maaaring maging reason kung bakit tayo magkakagulo. Yun na lamang sinasabi niya na gagawa si PBBM ng dahilan para magkagera at yung panawagan niya na Mindanao and Visayas secession. Malaking gulo po ang maaring idulot niyan, mga kababayan. Kaya, valid po, tama lamang na sinampahan na siya ng kaso dahil sobra na siya. Napakawalang hiya ng gugulo po ng bansa natin. Ang dami na nga nating problema. Siya po ay gusto pang dumagdag sa pinoproblema ng bansa natin. Minamalain pa yung ating Coast Guard na tumutulong sa relief and rescue operation sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. At nagre-rescue sa ating mga kababayang mangingisda sa laot. Ewan ko sa inyo, kung kayo hindi pa napipikon at nagagalit sa taong ito, ay ewan ko na po sa inyo, ako'y galit na. Kaya ang sabi ko, kung ako'y presidente at ako nasusunod, matagal ko na pong pinadampot yan. Ang tagal nga po siyang pinagbigyan Tapos si PBBM pa ang pagbibintangan na nagsampa sa kanya ng kasong rebellion at sedition. Hindi nga siya pinapatulan mga kababayan. So, yun lamang. Huwag tayong maniniwala sa mga DDS na pinoproject siya bilang biktima, martir, or ginigipit. Huwag tayong maniwala doon. At huwag tayong maniwala sa mga sinasabi nito ni Kiko Barsaga na puro panggugulo lamang. At lalong-lalo na doon sa sinasabi niya siya ay martir. Hindi po siya martir. Hindi siya mamamatay na martir. Walang gustong pumatol sa kanya. Sinampahan lang siya ng kaso para panagutin siya. Pero hindi po siya yung tipong itutumba. So huwag niyo pong isipin na totoo yung sinasabi niya. Walang may pakialam sa'yo, pero kailangan kang panagutin. Kailangan kang sampahan ng kaso dahil mali ang ginagawa mo. Walang may pakialam sa'yo. Ang tingin ko na nga ako, personally, ang tingin ko dito, parang wala sa katinuan At walang kwentang tao, mga kababayan. So yun lang, kayo na po ang bahala, mga kababayan. Kung paniniwalaan nyo to, pero please lang, huwag nyo pong paniwalaan ang sinasabi ng mga DDS at nito ni Kiko Barsaga. Magulo po yung adhikain nila. At naniniwala ako na hindi sila magtatagumpay. Napatalsikan si PBBM bago matapos ang buwan na to. Dahil yung gusto nila is iupo lamang yung kanilang mga puon. Para Para absuelto sa kaso ang mga puon nila. Ang dami nilang may kaso. Ang dami nilang tumakas at nagtatago. Kapag naupo ang puon ng mga yan, lahat yung burado. Paano pa magiging accountable? Paano pa mapapanagot ang mga dapat mapanagot na ng walang hiya at gumawa ng kasalanan sa mga Pilipino, mga kababayan? So, huwag po natin payagan na magtagumpay ang mga ito. Huwag po tayong maniwala sa kanila. Maraming po salamat sa panonood.